Hit him up like pop. Hit him with the suit like rock. Tryna pay you back. See me not. Let it be. Hit it. Let it slip. You know how we do. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.
nakasanayan na sa ating mga Pilipino. Ang iasa sa mga anak ang kinabukasan ng buong pamilya. Hindi man lahat pero naman na ang ugaling ito para sa ilan. Ikaw kabarangay, iaasa mo ba sa kamay ng iyong anak ang magiging kapalaran mo at kinabukasan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa lahat. Ako nga pala si Bambi, 22 years old. Lumaki sa pamilyang nakasanayan na ipinapasa sa mga anak ang responsibilidad ng kinabukasan ng lahat. Hindi lang pala kinabukasan, kundi pati na rin ang mga utang ng mga magulang. Walang pwedeng umangal na anak. Ito ang batas na dapat naming sinusunod. Tatlo kami magkakapatid. Ang panganay namin si Kuya Leon ay 40 years old. At ang ikalawa naman ay si Ate Joy, 30 years old. Si Kuya Leon ang inatasang tumulong at bumuhat sa aming pamilya. Naramdaman niya yon, lalo na noong namatay ang tatay namin may 10 taon na nakakaraan. Maayos naman ang pasahod kay Kuya Leon, kaya lang ay wala na halos natitira sa kanya dahil napupunta nga madalas ang binigitan niya sa napakalaking utang na naiwan sa amin mula nang namatay si tatay. Marami rin niloon si nanay dahil sinubukan niyang magnegosyo pero walang pumatok. Kaya nadagdagan pa ang utang na binabayaran namin. Dagdag pa nga riyan ng mga bayarin sa pang-araw-araw. Hindi mareklamo si Kuya Leon at minsan ay hindi namin siya nakita ng ayaw na niyang magsustento sa amin at magbayad ng mga naging utang ng mga magulang namin. Kalibasa nga ay naturuan kaming sumunod sa nais ng mga magulang namin. Halos lahat naman ata tayong mga Pilipino, hindi ba? Kaya lang isang araw ay paunti-unti nagbago ang lahat. May nabubutas sa bahay sa paglalahad ko ng kwento namin sa inyo. Malalaman nyo kung paano yun nagsimula ang mabutas ang batas ng bahay namin. At sino ang makagagawa ng pinakamalaking butas na yon sa aming pamilya. Muli magandang araw at sana ay may matutunan kayo sa ibabahagi kong kwento tungkol sa aming pamilya, Papa Dudut. Bambi, pakihirap mo nga mamaya itong likuran at shampoo pagkatapos natin magkapunan. Magpatunaw muna kayo, Nay. Saka ko kayo hihilitin. Nako, sa edad ni nanay na 60, baka bukas pa yan matunawan. Baka gusto mong tunawin kita sa mundo. Pag ganito kinakabag ako, huwag mo akong mabiro-biro, Joy, ha? Ikaw naman kasi, Ate Joy. Hintayin mo munang matapos ang dalaw ni Nanay bago ka magbiro. Inadot mo ba si nanay? Naniwala ka talaga, Kuya Leon? Tigilan nyo na nga yung pagbibiro tungkol sa akin. Magseryoso na kayo. May kailangan tayo pag-usapan. Minsan na nga lang ako makakatawa. Biglang seryoso agad ang usapan. Mahihirapan kang tumawa sa mga sasabihin ko. Pag-usapan na lang natin mamaya pagkatapos natin maghapunan, ay. Gusto ko pa magkaroon ng gana sa kinakain kong bopis. Balik ulit tayo sa pag-joke sa dalaw ni Nanay. O kaya, kung bakit Hindi pa siya matutunawan. magseryoso na, hindi na ako natutuwa. Ay, tungkol na naman po ba ito sa pera? Tama ba? Lahat naman tungkol sa pera. Kaya nga sabi ko sana, mamaya na lang pag-usapan. Hindi magandang dinadaanan ng mga pagkain ng mga usapan tungkol sa pera. Tama naman yon. Paubos na rin naman ito kinakain natin. Mas magandang mamaya na lang pag-usapan ng pera. Maiintindihan kami at Bobby kung bakit kailangan na natin pag-usapan ito. Sige na nga. Kakagat na kami. Anong meron? Kumuha ako ng lupa sa probinsya ng lola niyo. Ano? May masama ba sa sinabi ko? Bakit kayo kumuha ng